Was Colonel Marcos? Colonel Marcos, do you share the statement that was given to us by Colonel Garma about the payment and rewards, or you also deny that? Pertaining to the reward system, sir, tama po si Colonel Garma doon. Nag-circulate po yan sa buong PNP organization. Pero ang makaka-validate lang po talaga niyan is yung inner circle po ng gaya si Colonel Garma. Nakakulong na po ako, sir. Naka-restricted. Parang narinig ko, sir, na nag-umpisa na po yung reward system to encourage other officers, other personnel. Ukol naman sa reward system, wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa police, sa uniform personnel. So gusto mo sabihin ngayon, Colonel Garma, that you have nothing to do with the death, with the killing of General Barayuga? Wala po, Mr. Chair. Wala. Wala So po. therefore, yung sinabi ni Lieutenant Colonel Mendoza is actually wrong. Yes, Mr. Chair. So you are now saying to us here, truthfully, that you have nothing to do with the death of General Barayuga. Yes, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, Later on. Mr. Chair, can I? Go ahead, go ahead. Si Arthur Solis po, Ma'am Garma, the time nagtatrabaho po sa PCSO, Yes, sir. Naka-detail pa po sila, sir. di ba PCSO tapos si Arthur Solis, tapos si Lieutenant Colonel Laguna. Santi Mendoza, tapos si Nelson. Yun ang pagkasunod-sunod nun, di ba? Sabi kasi, nakausap niya si Colonel Leonardo. Pero nakikita ko yung diagram kasi baka, hindi ko lang alam, hindi lang ako sigurado. Kasi different yun, parang parallel po yun eh. Kaya naitanong ko si Arthur Solis kung by that time nandun po sa PCSO o baka kinamit yung telepono, sinabi ni Santi. So, yun lang po yung aking analysis. Personal analysis ko lang po yun. Kaya nag-ano po ako kay Congressman Benny Abante. So that time, nandun pa po si Andun pa po. Nung namatay po. Colonel Arthur Solis. Nung Opo. namatay po. Nung namatay. Yung day mismo, no July, parang wala akong Pero, naalala po. on that duration, doon naka-stay si Arthur Solis sa PCSO. Naka-detail pa po. Naka-detail pero siya doon. Parang wala siya nung time na yun po. Nasa Davao sila. Kasi pandemic, ako lang po ang bumalik ng Manila. Thank you. That- Pero, Mr. Chairman, di ba, in-invite na natin si Colonel Arthur Solis ba? Yes, SPO4. SPO4, oo. Kung mahanap po natin General Torre, hanapin po natin si Arthur Solis. We have continuous efforts regarding that matter, sir. Thank you, General. Thank you, Mr. Chairman. Chair. Yes, continue. There was a number of relatives that you have sa PSSO, hindi ba? Number, Of relatives, mga I kamag-anak hired. mo. Yes po. Oo. Yes po. Okay, Mr. how Chair. many of them na hinire mo sa PCSO ng mga kamag-anak mo? Will you mention that here, please? Isa, secretary, charity. One po as my secretary, private secretary. And then yung isa po is parang executive assistant 3. Yung isa po is parang mababa lang po yung bakante na I cannot recall the positions, pero puro po mabababa na position po. Ang pinakamataas lang po noon is EA3 na position po ang naibigay ko. Including your daughter or son?
I don't have a son, Mr. Chair. My daughter, as confidential agent, for a few months lang po yun. After I took her back from US, kasi kinustody ko na siya, sabi ko, para may trabaho ka, then I'll hire you. So bakit mo binigyan ng trabaho sa PSS o yung mga kamag-anak mo? Mr. Chair, wala naman sigurong hindi mag-hire ng kamag-anak kasi the position po is trust and confidence. Like secretary, private secretary, I need someone I trust. Like siguro driver, I need someone I trust. And there are positions na allowed naman. Pero kung trust and confidence po, meron po, yun lang ang binigay ko. The rest na I need professionals like lawyers, professionals. I hired lawyers and professionals. And there are also positions that I publish. I ask the HR to hire outside at mamili because gusto ko galing sa labas at qualified talaga for the position. Okay, ganito, no? You said that there are 3 levels of payments and rewards sa tinatawag nating Davao model. Tama? There are levels like 3 levels of payments and rewards. I cannot. Kanina nabanggit mo yun eh. There are 4? 4 levels. Oo. There are 4 levels na nabanggit mo, hindi ba? Yes po. I think Okay. I was looking at it and sabi ko nga, ang laking pera ang lumabas dito. The fact that thousands were killed, actually. So I would like to ask our PNP personnel here. Diba? General Torre. Nakita ko yata si General Karamat dito, ha? I'd like to ask them if you share the statement of Colonel Garma na meron 4 na level ng payment and rewards to policemen na pumatay ng mga drug pushers, drug lords, drug traffickers. Do you share that statement? General Torre, do you deny or do you share the statement? Sir, I have no personal knowledge regarding that matter. Because truth to tell, sir, if I may be allowed to speak candidly, that's something that's the kind of system that will eventually be right at the very start. That's not against. So you're that's saying not that within you the have law. no personal knowledge I of don't that, have personal knowledge regarding that and matter, you have sir. not heard it even. No, sir. No, you haven't. Colonel Patay, Yes, Mr. Chair. Dinenay mo kanina. Are you still denying it now? Wala po akong knowledge yan, Mr. Chair. You have no personal knowledge then. Wala po, Mr. I'd like Chair. to ask, where's Colonel Marcos? Colonel Marcos, do you share the statement that was given to us by Colonel Garma about the payment and rewards, or you also deny that? Pertaining to the reward system, sir, tama po si Colonel Garma doon. Nag-circulate po yan sa buong PNP organization. Pero ang makakabalidate lang po talaga niyan is yung inner circle po ng gaya si Colonel Garma, yung mga nakakaalam talaga, sir. May natanggap yung pumatay kay Mayor Espinosa. Wala naman po akong natanggap doon, sir, kasi may operation. Hindi ikaw ang sinasabi ko. May natanggap ba yung mga pumatay? Hindi naman ikaw pumatay, di ba? po, sir, hindi naman po. O, yun pala naman eh. O, ang natanong ko, meron ba natanggap yung pumatay? Wala naman po siguro, sir, kasi, Hindi mo alam. opo, yung unang... Si Major Laraga, may natanggap ba siya? Wala po yata, sir. Ngayon, sir, yung war on drugs kasi, sir, nung umpisa, wala pong ganyang reward system. Yung talagang operation, true operation on listed drugs personalities. Pero napansin siguro, sir, nung administration na medyo walang masyadong nagpa-participate. So nung nakakulong na po ako, sir, naka-restricted,
parang narinig ko sir na nag-umpisa na po yung reward system to encourage other officers, other personnel. Nakatanggap si Major Laraga at yung mga pulis, hindi mo alam. Hindi po Kasi Luca, I mean, nakakapagtaka na papatay nila sa loob ng selda si Mayor Espinosa Nakakapagtaka kahit sino. At tanungin mo, nakakapagtaka, nakakulong na yung tao Papatayin nyo. Ngayon, nalaman natin mayroong payment and rewards. Hindi mo alam, hindi ka nang katanggap dahil hindi naman talaga ikaw ang pumatay, di ba? Yes, Mr. Chair. At hindi mo alam na mayroong payment and reward na binibigay sa mga pumatay. Tama ako, mali? It's true na naririnig po ng kapulisan yan, sir. Pati ako, sir, naririnig ko po. Si General Karamat ba nandiyan kanina? Nandiyan kanina Wala na ba ngayon? Wala na, no? Okay? Now, Colonel Garma, have you heard of the killing of Mayor Cesar Perez of Los Baños? Pinatay during the drug war? Hindi po. At merong silang pinagbintangan. Ang biktima po ay nakulong na konsehal, si Norbin Tamisin. Have you heard of that? No, Mr. Chair. Hindi mo narinig. Hindi po. How about the killing of Mayor Halili of Tanawan, Batangas? Mayor Halili. Sa drugs din po yun Yes, Mr. Chair. Narinig ko po Narinig yun. mo? Opo. Okay. So, therefore, totoo yung sinasabi mo na kapag mayroong napatay ang pulis, may natatanggap. Totoo po yun, Mr. Chair. Baliktarin po natin. Halimbawa kaya, ang binibigyan ng reward, yung hindi nakakapatay. Mas maganda, di ba? Yung bibigyan ng reward, yung imbis na papatayin, hinuhuli, kinukulong, at kinakasuhan. Di ba mas maganda yung ganon? Yes po, yun na-file sana ng kaso. Siguro tapos konti lang ang namatay. Tama ba ko, Colonel Marcos? Am I right? Siguro konti lang ang namatay, ang pinatay. Kung walang payment and reward, konti lang ang pinatay. It's possible, Mr. Chair. Possible. So anyway, Mr. Chair, nakita po natin to and I'm so glad na gusto ko lang pong basahin ang isang manifestasyon dito na naisulat sapagkat sayang naman kung hindi ko babasahin ito. Alright? Itong Davao model ng payment and reward system ay nakakatakot at talaga namang inaabuso. Kung tutuusin, ang reward system ay maghihikayat sa mga pulis na pumatay upang makuha ang reward nila na pera. Tulad po ng sinabi ng aking kasama dito, si Congressman Romy Acop. Tulad po na nabanggit ni Congressman JJ na ito yung love of money. Ibig sabihin, Mr. Chair, walang pinagkaiba ang reward system na ito doon sa mga drug pusher na kumukuha ng pera dahil sa droga. Ito naman, kumukuha ng pera dahil nakakapatay. Walang pinagkaiba, mga kaibigan. At sino bang ayaw makakuha ng pera? Kapansin-pansin din na ang laki ng discretion ng mga pulis. Dahil on a mere suspicion, pwede silang pumatay at yung suspect ay hindi man lang binigyan ng pagkakataon mag-explain or ilaban ang kanyang sarili. Kaya nga po, this is a violation of their constitutional right. Paano kung mistaken identity? Tulad ang napatay na 9 na taon. Tulad ang napatay na si Kian na 17 years old. Ito ay mga mistaken identity. Paano kung galit lang sa iyo ang isang pulis at bigla ka na lang sinama sa listahan ng suspect? Paano kung nagkataon parehas kayo ng pangalan? Ang daming mali sa sistema na ito. At ang pinakamalala,
walang reward ang apprehension o paghuli ng suspect. Kung gusto mo ng pera, patayin mo ang suspect.